Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahaya-hayang lira. Ipagin niyo ang trumpeta. Dakilang pag-ibig ng Diyos kaya tayo natitipon sa banal na misa upang pagsaluhan natin tunay ng pagpapalang handog biyaya para sa atin at upang lalo nating ipahayag ang aral ni Jesucristo upang maging pamantayan sa ating buhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Tunay si Jesus ang pagkain ng buhay, pagtatalaga natin upang lalo nating pagtibayin ang mga bagay nito sa anong mabuting balita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay ng iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlang ang kamti ng iyong paggiliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang iyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyong namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nanganggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kausuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban na nanalangin naman ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kubling ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko at buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod na sa ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo.
laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat niyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkain na nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa loob pa rin po tayo ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Jesucristo. Noong linggo lamang ay pinagdiriwang natin ikatatlong linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bibilang pa tayo ng 3 pang linggo bago natin pagdiwang ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos ng linggo ding iyon ay ang ating pagdiriwang ng Pentecostes. Ibig sabihin, 50 araw pagkalipas ng muling pagkabuhay ng ating Jesucristo, bumaba ang banal na Espiritu Santo sa mga lagad. Punong-puno tayo ng kapistahan, hindi po ba? Napakahalaga itong mga kapistahan ating pinagdiriwang sa ito nagiging daan ng para tayo maging matibay sa pagpapahalaga natin sa ating Panginoong Jesucristo na siyang pinanggagalingan ng mga biyaya ng Diyos, na siyang pinanggagalingan upang tayo manindigan sa buhay panampalataya at maging daan sa marami nating panukala sa buhay na ito. Kumbaga, maraming pagpapanibagong magaganap sa buhay natin bilang tayo ay pinagpapala ng Poong May Kapal. Napakahirap itong ating mabuting balita kung titingnan natin sa parte ng mga tao na bubuhay may 2,000 taon na nakalilipas. Nung pinahayag ang pagtungkol sa pagkain ng kanilang mga ninuno noong si Moises ay nangmuno upang sila'y alaga ang makapunta sa Promised Land, sa lupang pangako at doon mabuhay ng mapayapa at punong-puno ng lahat ng pagpapala ng Diyos, na sila ngayon ay hindi na mabubuhay sa pagkaalipin sa makasalanan, sa pagkaalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya ito yung the full liberation of God coming or through Moses, the great prophet of old. Hindi na malilimutan inyo sapat ito yung nababasa nila sa kanilang kasulatan, sa scripto, sa kanilang Biblia o sa lumang tipan, ika nga.
At ito ngayon, ang question, sino nagbigay sa kanila ng pagkain? Sasabihin nila, si Moises po nagbigay ng pagkain sapagkat ang pagkain yon na hanggang sa sila'y nabusog ay kumalat sa kanila. Kinain nila at upang sabihin, salamat kay Moises. Sasabihin man Kristo, hindi galing kay Moises yon. Yan ay galing sa aking Ama. Ito na ngayon ang question. Paano sila magkakaintindihan sapagkat ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa naging himala noon na ang kanilang mga ninuno ay kumain ng mana, pagkaing mana, ika nga. At sila lahat ay nangabusog sa kabila ng kanilang kagutuman sa panaglalakbay sila sapagkat isa sa mga naging problema nila, ano kanilang makakain? Ay pinakain sila ni Moises. Yun ang kanilang pagtanggap. Pero kay Kristo, pinakain sila ng aking Ama. Pinakain sila ng Diyos. Kaya kung sino yung bumaba sa lupa na galing sa kalangitan, ay yung isinugo ng Diyos. Ayan, dito na hindi naintindihan ng mga tao, ng mga kaharap ng ating Panginoon may 2,000 taon na nakalilipas. Teka, sa bating totoo ng ating isipan? Sa pagkain o kung saan ito nanggaling? Para kay Kristo, saan ang pinanggalingan ng pagkain ito? Kung tungkol naman sa mga tao, kaharap niya, galing ito sa isang taong kilala nila, isang propeta, si Moises. At ito ngayon, ipapasok ng ating Panginoon Kristo ang kahulugan at kahalagahan ng pagkain na hindi basta na lamang ito kakainin, kung hindi may masusing pagtanggap sa mga biyayang ipinagkakaloob ng poong may kapal. Biyaya na gagaling sa Diyos Ama, nasa pamamagitan ni Jesucristo, iminulat tayo hanggang sa kasalukuyan kung ano yung kahulugan at kahalagahan ng mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos bilang ito'y sa dulot ng kaginhawahan, ito'y dulot ng mabuting buhay, itong dulot ng isang pagpapala man din ng buhay at napakarami pang ipinagkakaloob ang Diyos upang sabihin tulad ng pagkain ko anong halaga ng pagkain sustansya sa buong katawan, meron din tayong pagkain sa ating puso't kalooban sa espiritu nating buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos Ama. Una, pinapahag sa mabuting balita, meron ka bang ganitong uri ng pananampalataya? Ang pananampalataya mo ba ay talagang malalim na nangangahulugan, the source of everything in your life is from God. Talaga bang ito yung nasa puso't isipan mo at tumatakbo sa iyong kalooban na talagang ang lahat ng mga biyaya ay nanggagaling sa Ama upang ikaw mabuhay sa daigdig na ito. Pag sinabi natin biyaya, pangkahalata na iyon. Oo, biyaya ng pagkain, biyaya ng pagkakaisa, biyaya ng iyong karunungan, biyaya ng iyong kabaitan, biyaya ng pagpapanibago ng buhay, biyaya ng pagmamalasakit, biyaya ng pag-ibig, napakarami mga biyaya upang sabihin ito ang pinagagalingan nito ang walang luba kundi sa Diyos Ama na binigyang kahulugan, kahalagahan at paliwanag ng ating Panginoon Kristo noong paman na nung siya'y nabubuhay pa na talagang wala ka ng iba pang hihangarin kundi lahat na ay binigay ng ating Panginoon Kristo sapagkat ang lahat na ito ay para sa kapakanan ng mga tao. Kaya nananampalataya ako sa ganitong mga bagay at alam ko na ako'y hanggang ngayon hinuhubog pa ako sa aral ng mabuting balita upang ito'y maging aking pamantayan at pinanununtunan sa buhay. Ikalawa, meron ba itong tunay na pagsasabuhay? The source of everything that we have is God. Ito ba yung ating nagiging kalakaran sa buhay? Ito ba ang ating pamantayan sa pang-araw-araw nating kilos at gawa upang sabihin ang lahat ng ito'y nanggaling sa Ama at anuman ang ating ganapin sa salita at sa gawa ay sa pamamagitan ni Kristo dito niya binigyan daan upang maitangi natin ang Diyos higit sa lahat sa ating buhay. Upang sabihin, oo, at pinanununtunan ako
ako'y pinangangalagaan ng mabuting balita ng ating Panginoong Kristo upang lalo kong kilalanin ang Diyos Ama na nababatid ko si Jesus ay galing sa Diyos Ama. Siya ay galing sa langit, bumaba mula sa langit upang mabuhay na kapiling natin sa daigdig na ito. Kaya ito rin aking sinasampalatayanan, ito rin aking pinanununtunan at sinasandigan sapat ang lahat ay nababatay sa ating Panginoong Kristo. Ang lahat na naganap kay Kristo, kanya ipinapahayag ay galing sa Diyos Ama. Ikatlo, pinapahayag sa ating mabuting balita kung anong kahulugan ng pagkaing ito na hindi nabubulok, napapanis, kundi lalo pang nagiging masaganang dumadaloy sa buhay ng tao. Oo, may pananalig, oo, may pagpapahalaga sa sitwasyon ng buhay na nagaling doon sa Ama, pero paano natin ito pahahalagahan? Ito napakahalaga. Paano natin papahalagahan? Sa patuloy nating pagsunod sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng mga aral na ipinapahayag ng simbahang ating kinabibilangan, sa pamamagitan ng mga sakramentong ating ipinagdiriwang, ibig sabihin mananatili tayo sa tunay na pagpapahalaga ng buhay pananampalataya at buhay pagkilala sa Diyos, na tayo nanggaling din sa Diyos, na binigyan daan ng ating Panginoong Jesucristo sa tanang kanyang buhay. Halina di sa ating banal na misa at sabihin natin ito'y tunay na pagpapala ng Diyos na walang hanggan. Tunay ang pagdiriwang ng banal na misa ay pagpasalang-alang sa pagkain ng buhay na hindi mawawala sa ating puso't kalooban, kundi ito patuloy nating itinatangi. Halina, at ang pagdiriwang ng banal na misang ito ay tunay na pagpapahalaga sa nilalaman ng ating pananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos sa kanyang walang hanggang pagpapalang pinagkakaloob, tuwing ang si Jesus ang pagkain ng buhay. Siya'y galing sa Ama na puspos na mabiyaya para sa atin. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang mo nawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinalalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya Ama, pangidapatin mo kaming handugan ng iyong mga biyaya palagian na itong biyayang ito'y bumubuhay para sa amin. Itong pinanununtunan namin at sinasandigan sa araw-araw at sa tuwinay, handugan mo kami ng lahat ng iyong mapagpaalam pag-aaruga upang malayo kami sa ano pang ibinibigay na makasanglibutang itong kami tunay na nagkakasala. Hanguin mo kami sa dusat dalamhati ng aming mga pagkakasala at upang malulhati namin tanggapin mga biyayang handog mula sa iyo, Ama.
Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay na iyong anak ay niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi namamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo nagbubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan."
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginaganap namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping may simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tunay nga si Jesus ang pagkain ng buhay, buhay na pinagkakaloob at mga biyaya na nagagaling sa Ama. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ito
Hiniling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at hilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Peno sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin Magbatian tayo, mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo muli na buhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin
ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ng iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami ay malwalhating makarating sa pagkabuhay na nagbutatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, tunay si Jesus, ang tinapay ng buhay. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababalan ng sakramento sa altar at sa ating pagtatanod kalakip ang ating pong mga panalangin. Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kamayabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paghamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa,
at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon, butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at nang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
necessisti eiis. Omnine clementum in sia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quesimus, ite nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Mahal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabaнаlang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-ninisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kanisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-ninisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
kaligtasan.